Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mac ng Arya Podcast at ito po ang episode 10. At matagal na panahon na yung huling gumawa ako ng episode since nandun pa ako sa work ko sa barko. At ngayon nakauwi ako ilang buwan na rin ako rito sa Pilipinas. Nagbabakasyon, nagpapahinga. Marami lang talagang mga priorities at mga responsibilities na ginagawa. Kaya nabusy talaga sobra. Ilang buwan na ngayon na at least nakapag-resume ako at nakapag-record ng panibagong episode ng podcast. At nakakatuwa lang dahil meron akong bisita, may makakausap tayo ngayon na kaibigan ko, na matagal ko na kaibigan, kababata ko rin siya. Most of the time naman ang mga nagiging guest ko rito sa podcast is mga kaibigan ko. Kaya ayun, pinapakilala ko sa inyo si Mickey Hill. Kilala siya lalo-lalo na sa mga rockista at mga mahilig sa music. Siya si Mickey Hill ng Kamikaze, ang keyboardista ng Kamikaze. At ang bunsong anak ni Satanas. Hindi, joke lang. I-welcome po natin siya. So, hello, hi Mickey. Magandang Hello! gabi, kaibigan. Aking kababata. Kamusta ka naman, Tol? Okay naman. Ganun pa din. Payat pa din. Pero buti nagkaroon ka ng oras ngayon kasi malagi kang may mga gigs o kaya Oo. 'di ba at the same time naggi-gig ka sa Kamikaze or sa Fiona pero at the same time may work ka, 'di ba? Ngayon, recently, talagang nag-resign na talaga ako. Yoko na, pare. Yoko na Bakit? maging alipin ng ibang tao. Hindi mo na kayang Hindi ko na hindi siya mo na kayang, kayang pagsabayin. oo, sabay-sabayin. hindi ko na, siguro, yung utak ko, kayang pagsabay-sabayin. Yung katawan ko, hindi na kaya. Kung Okay. kaya ko naman, kasi syempre, mahal ko talaga yung trabaho ko dun sa previous company ko. Sobrang, hindi naman ako tatagal ng matagal dun kung hindi ako masaya sa ginagawa ko. Pero 'di ba nag-work ka na doon pero sisimula ka na rin ng Fiona, 'di ba? Ng mga time na 'yon. Parang Oo, isang actually, dekada na rin ata nakakalipas. Bali, bago ako mag-work, may Fiona na. College pa lang ako, may Fiona na eh. Kasi eto, kung hindi mo itatanong, ikukwento ko na lang. Sige, go. Ikwento mo dali. Makikinig ako. Gusto ko yung Hindi. mga ganyan eh. Kung paano nabuo yung Fiona. Syempre, college nun. Nauna tayong nagbanda sa Laguna. Dati pa yun. Syempre, high school eh. High school, college Oo, time. mga ganun. natin High school, yun, college. oo. Pero halos kasi Mhm. nagmi-meet eh. Mhm. Nauna kong nag-try na magbanda sa Laguna talaga. As in, yung banda sa labas kasi nagbabanda ako sa simbahan namin eh. Okay. Tapos, Pero katoliko ka, di ba? Katoliko ako! Ano ba? Okay, sige. Wala lang. Gusto ko lang tanong. Sige. Sige, Yun. go. Tapos, Sa simbahan. oo, Okay. doon ako tumutugtog. Saka hindi ako kumakanta. Nagigitara ako. Sabi yung mga kanta ko doon, mga Now That You're Near, mga ganyan, Hillsong. Ganyan. Yung Kaya, dati kapag mga Oo. Christian songs eh. Okay, go. One Way Jesus, yan. Tapos, Gitara ka. oo, nagigitara. Tapos doon ko nakilala yung Fiona Boys. Si Kuya Mark, si Kuya Randy, si Rigil pa nun, yung gitarista namin, saka si Kuya Aaron. Tapos sila talaga, nasa banda talaga sila. Sila talaga yung parang worship band. Kumbaga marunong Okay. talaga sila. Oo. Tapos ako naman, Ito parang, hindi ko alam yun Ngayon ko lang nalaman yan na galing pala talaga sa mga oo. gano'n na sa simbahan, mga worship. Galing kami, Okay. galing kami Hindi ko sa alam yun. ganyang Oo. Tapos, syempre, yung tugtog ko noon, hindi pa naman ako ganun ka marunong talaga maggitara. Syempre, yung tunog-lapa, ganyan. Tapos, kinuha nila ako na parang, sali kang sa worship band. Kasi, nauuso nun sila, Kitsi Nadal, Barbie Almalvis, yung mga gitaristang babae na magaling. Babae. Oo, ganun. So, yun, nagigitara lang ako sa kanila. Tapos sabi, Mix, try mo kaya kumanta. Kasi try ako kumanta. Lalalala, habang yung gitara. Sabi, huwag ka na kaya mag-gitara. Huwag ka na kaya mag-gitara. So, hindi ako nag-gitara. Tapos yun, doon nila nalaman na kumakanta pala talaga ako.
Tapos after lumipas ng mga ilang magkakalaban kami sa Battle of the Bands. Yan, Oo. ng Fiona Boys, ganyan. Tapos, naging friends kami eventually through music. Kahit nagko-compete kami noon, magkakaibigan kami. Okay. Which is ganyan din naman na nangyari sa atin noon sa Laguna. Oo, sa Laguna. Nangyari din na isang malaki tayong grupo ng mga mga music lover na lang. That time kasi ayoko sabihin yung sarili kong musician Kumbaga, isang malaking grupo tayo na mga music lover na mahilig tumugtog, ganyan-ganyan. Dahil sa mga Battle of the Bands, nagkakaroon ng time na magkakalaban-kalaban tayo. Oo. Pero after nun, magtutropa tayo. Oo. Tapos, di ba, ganun. kasi kayo, bago kayo maging kabanda, ang kabanda ko sila RJ Rosario, Jubes Almasan, saka si Julian. Oo. Tapos, Si Julian, Tapos, nakilala ko kayo kay Julian Kahit inaano natin, inaasar natin si Julian. Gago! Gago nakapano yun. Okay lang yun, Julian. Alam mo naman na inaasar ka namin dati lagi. Tsaka lagi kami... Hindi, Gagi. Hindi isipin ni Julian, mabait masyado si Julian. Di ba, Jules, mabait ka? Tsaka lagi akong nandun sa kakela Julian kasi may tindahan sila. May tindahan sila, Julian. Tapos lagi ako binibigyan nung mama niya ng candy, ganyan. Ayun. Pero regards kay Julian puta Jules, alam ko nakikinig ka dyan kasi naka-follow yun si Jules. Nasa Dubai siya ngayon, tol. At saka si talaga? Julian, tol. Oo. At correct me if I'm wrong pero basta nasa Middle East. Hindi ko lang alam kung talagang Dubai o ano. At saka si Jules. Anong ginagawa ni Jules doon? Naging camel na siya? Joke lang. Uy, Jules, joke lang talaga. Tangan naman tawang effects pala ako rito, nakalimutan ko. Ngayon pipindutin ko na. Joke lang, Jules, Gagi. Tropa yan si Jules, parehas kami Solid ng OFW. Pagka naboboard siya, naboboard din ako. Kung minsan mapapansin mo sa Facebook ko, gumagawa kami ng collaboration namin, nagigitara siya. Actually, si Jules magaling mag-gitara yun. Oo, magaling talaga. Para siyang computer din kung tutusin. Hindi, maano yung tenga nun Oo. Matalas yung tenga niya. Lalo na pag nagsisiprahan kami dati. Oo. Hanggang sa, tama ka nga, doon ka nga namin sa kanila nakilala. Tapos, hanggang sa, naging napalapit ka sa amin, nakakasama sa music. Naalala ko yun, tol. Kasi parang nauna yatang nagtrabaho si Jules sa ating lahat Hindi ko maalala. Basta parang naging busy si Jules for a time. Anyway, ayun, mabalik sa kwento ng Fiona. So, pero Jules regards, kamusta ka na? Saka condolence sa mami mo. Condolence, Jules. Anyway, asa na ba yung balik tayo sa Fiona. Kanina? Ayun. Balik tayo sa Fiona. Yun yung tawag dito. Nagkakakilala na kayo, nagba-Battle of the Bands kayo, tawag dito. Tapos, pero bago pa kami maging magkakalaban kami. Syempre doon yun sa community namin, sa YFC. YFC kami. Tapos, tawag dito, dahil magkakatropa na kami, nauso yung Sun FC. Kasi Sun Cellular lang yung merong Adlitex. Hindi ko pa nga alam yun ano yun? Ngayon ko lang narinig yun. Parang nangyari na pala yun noon. Hindi ko alam. Oo. Kasi anyway, sige, go. Oo, ayun. Tapos, di Sun FC, tas nag-group message, uso yung GM, ginagawa din natin yan, pare. Uso yung GM doon. So, may nag-GM na yung bahista namin, si Kuya Mark, nag-GM siya, parang sabi niya, sino dito gusto ng pera? Yun yung tanong niya. Tapos ang nag-reply, ako, si Kuya Aaron, si Kuya Randy, saka si Regine, tapos si Kuya Mark. So, kompleto kami, 5. Ako, kailangan ko talaga ng pera nun, pare. Kasi yung tuition na binigay sa akin ng mami ko, pinanglaro ko sa time zone. Nag-arcade ako ng Tekken. Yun yung nangyari nun. So, kailangan ko gumawa ng pera. Kailangan ko gumawa ng pera. Kaya yun yung Tapos, yun, sali kami Battle of the Bands, 5 kami. Rigel Borromeo na ngayon nasa Wicker Moss siya, tsaka tumutugtog siya kay Ebe Dancel. Tapos, yun, Aaron Lara, gitarista namin. Ang pumalit kay Rigel Borromeo na talagang solid talaga, si Kuya Otep Guerrero. Tawag dito, YFC din si Kuya Otep. Tapos,
si Kuya Mark, bassist namin, tapos si Kuya Randy Gomez, drummer namin. Kasi yun. Tapos ang target talaga namin, yung mga Battle of the Bands na alam namin na mananalo kami. Okay. So yung sinasalihan namin battle. Alam niyo mananalo kayo dahil kilala niyo yung mga judge? Hindi, joke lang. Alam namin mananalo kami kasi mga high school lang yung mga kinakalaban namin. Okay. Pambubuli. So yun. So tapos ayun, anong nangyari? Tapos wala naman kaming balak na parang ituloy, na Fiona, ganyan-ganyan. It just so happened na after namin manalo dun sa Battle of the Bands na yun, actively naghahanap kami ng Battle of the Bands na bubulihin namin. Diba? Yung sasalihan namin. Kasi, wow, nanalo tayo, ganyan. Hindi naman kami laging panalo, pero may nauuwi. Okay, oo. Okay na yun. Gets ko. May nauuwi. Tapos, ayun na, si Kuya Aaron kasi, sobrang dami ng connections. Malawak network ni Kuya Aaron, yung gitarista namin. So, naipapasok niya kami sa mga gigs na sa mga bars na talaga. Tapos ang tugtugan pa namin nun, parang very pop talaga, pop na Hilary Duff, mga ganyan. Hey now, ganyan. Pero yung mga time na yun, excuse me, yung mga time na yun, nagpa-Paramore na rin kayo nun, di ba? Hindi pa. Hindi pa talaga mga pop music. Ay, hindi pala. Sa mga Battle of the Bands, oo. Kasi talagang putok na putok talaga Paramore nung panahon na yun eh. Tapos, hindi kasi, pag pinag-usapan naman kasi talaga yung Paramore, Nikki, nagkataon naman kasi na bumagay sa timbre mo eh. Kasi kahit nung high school pa tayo, kahit nung dati pa sa Laguna, nalala mo, ano ba yung tinugtog natin nun? Conspiracy. Yung nag-Wolfgang ako tapos ikaw nag-Paramore. Ano ba yun? Teka. Father. That's what you get. Tsaka, Hindi. that's what you get. At tsaka, hindi tayo nag-that's what you get nun, pare. ay, sa Debu yun, sa Debu. Let the flames begin. Oo, yun. Okay. Yun. Para sa kaalaman ng lahat, si Miggy kasi yan talaga yung niya, kaboses niya talaga yan. Oo, pero Paramore. hindi talaga sobrang para sa akin kasi syempre, Hailey nandito yun. Nasa lang ako. Alikabok lang. Alikabok lang ako. Baka wala pa. Diba? Tsaka, pero hindi, humble ka lang. Kadalasan, eto kasi ngayon sa Fiona, meron kaming mga gigs na tinutugtugan na Paramore Night. Ayan, shout out sa Yellow Room. Thank you po palagi dahil lagi nyo kaming kinukuha. Mahirap kantahin, mahirap tugtugin. Basta, tapos, syempre parang nakakahiya naman kung hindi mo dadalin yung tao. Kasi syempre, yung mga pumunta doon, mga Paramore fans talaga. So, kailangan, kumbaga, i-meet mo yung expectations nila. So, yung pressure talaga, natatakot. Natatakot ako sa Paramore Night lagi. Pero alam mo, Tol, isang bagay yung napansin ko sa'yo eh. Kapag kumakanta ka, ewan ko kasi sa akin, kapag iniisip ko sa akin, pag napapagod na yung boses ko, hindi ko na kayang kumanta kinabukasan. Nagigets mo yung point ko, yung parang minamalat ako na hindi maintindihan. Pero ikaw, parang hindi kita nakitaan ng ganun. Parang hindi ka napapagod. Ano bang sikreto mo doon, Tol? Tabu. Joke lang, hindi. Hindi. Gago, masama yun. Oo, masama yun. Wag yun, masama yun. Nagbibiro lang ako, baka mamaya. Seryosohin ako ng mga tao. Alam mo naman sa social media ngayon. Kasi lahat ng fake news yun yung paniniwalaan. Yung totoo, hindi totoo. Pangin mo media sa Manila. Oh! Sige! Bali lumalabas dahil dati kang nag-worship songs at saka sa mga Christian songs. Doon mo rin natutunan yung mga blending maliban sa gitarista ka noon, di ba? Hindi mo rin doon kasi marunong ka sa blending. May mas malalim pa na history yun. Kasi nag-training ako ng classical music. Hindi, choral singing. Choral singing talaga yung training ko. Doon ako nagsimula kumanta. As in yung mga nagsimula syempre sa Anima Christi, Ama Namin. Doon ka magsisimula pag choir kayo, ganyan. Pero audition siya eh. Audition yung choir na yun. Kasi
Shout out nga pala dun sa conductor namin and maestro, si Sir Rene Tapado. Sabi ko Oy, Sir talaga, Rene. pag ako talaga Gusto po. manalo sa loto or yumaman ako sa karir ko, bibigyan ko siya ng sasakyan. Kasi Uy, utang na loob, palakpakan naman natin yun. utang na loob ko sa kanya yung mga techniques na ginagawa ko. Kasi Na iniyakan nadadala mo at nagagamit mo hanggang hanggang ngayon. ngayon. Oo. Alam niya yon. Umiiyak ako sa mga training namin. Alam din ng mga kasama ko yan sa choral. Tawag dito, nag-audition ako, grade 4 ako, Okay. dun sa choral singing. Tapos, ang una yung pinapapalakpak-palakpak ka, ganyan. Susundan mo Mhm. yung metro, yung rhythm na binibigay Oo, sa'yo. oo. Tapos, Mhm. yung, kaya mo bang kantahin to? Pindot siya ng note. I-check kung tone deaf ka ba or hindi, ganyan. Ganyan. Okay. Siyempre, hindi ko alam yun. Nung alam ko lang kumanta. Basta gagayahin ko yung tono, ganyan. Tapos, pinakanta niya na ako. Ganyan. Tapos, siyempre, alam ko, mataas boses ko. Mhm. Pero, napunta ako, pare, alto 2. Napasok Alto ako sa... 2. Oo, alto 2. Ah. Pinakamababang boses ng babae. Oho. So, matagal akong nasa alto 2 from grade 4 ako hanggang grade 6 siguro. Or kalahati ng first year life ko. Tapos kasi yung S1 namin, soprano 1 namin, gagraduate na. Okay. Gagraduate na siya. So, Gagraduate. parang ang nangyari, dahil ako kasi yung tipo ng tao na kahit iba yung tinuturuan, nakikinig ako. Aha. Hindi ko alam ba't Okay. gano'n. Bakit yun Marites instincts. Charot. Hindi, pero ano yun? Parang signs of parang Curious observer lang ako. ka, Oo, parang ganun ino-observe ko gano'n. mas marami nga akong matututunan pag ganun ka eh. But anyway, okay, sige, go. Ayun, tapos nagkaroon ng time na merong isang pyesa na alam ko yung parte ng soprano 1. So, from alto 2, nilipat ako ng soprano 1. Tapos, sobrang laki ng adjustment ko nun kasi mula sa malaking boses. Biglang paliitan na ng boses na parang pinipit-pit yung bird mo. Parang ganyan. Pero wala akong Problema. bird ha. Wala kang bird, yun lang. Problema, wala akong swerte. bird. Oo. Ayan, parang ganun. So, ayun, doon ako nag-training. Medyo intensive yung training namin na parang nakaharap ka sa pader kakanta. Kasi kaharap mo talaga yung pader. Kasi kunwari, ito yung pader. Ganyan kami kumanta sa pader. Para marinig namin yung sarili namin kung ano yung ginagawa namin. Pag hindi namin nalaman na sintonado kami, babatuhin kami ng pyesa. Putang ina, magandang training nga yun ah. Oo nga no. May sense nga no. Kapag nalalaman mo mismo sa sarili mo. Kasi maraming singer, hindi ko lang alam pero maraming singer, siguro ini-include ko na yung sarili ko. Minsan hindi ko Ako rin napapansin naman, na hindi ako perfect. Hindi ako perfect tune. Hindi rin ako ganun. Pero yung, kumbaga, yung ma-acknowledge mo sa sarili mo na, ay, wala pala ako sa todo. Diba? Okay na yun. Tapos, hindi lang basta kanta-kanta yung ginagawa namin dun sa training namin dun sa choral. Parang, minsan, pagdadalahin kami ng PE uniform namin kasi pakakantahin kami ng tumatakbo, pakakantahin kami ng nakahiga, nakadapa, yung most uncomfortable mong pwedeng pwesto habang kumakanta. Ganun yung pinapagawa niya sa amin. Kaya ngayon, kung mapapansin mo sa Fiona, yung performance ko sa Fiona, para akong nagja-jogging, tapos nag-hit ako ng high notes, ganyan. Natulungan ako ng mga techniques and training na nakuha ko kay Mr. Tapado. Partida, may bisyo ka pa niyan ha? Hoy, wala na akong bisyo. Wala Hindi na ako, good girl ka. nag-ano na ako, nakadispo na ako. Ox baba ka naman. Charot, hindi. Hindi, Tawag ayun, dito. naka-vape na ako, naka-disposables na ako ngayon na vape. Tumigil na Alam ako mo, mga tagal isang na taon na nating higit. magkakilala. Kung hindi pa dahil sa podcasting, hindi ko malalaman yung may training ka palang ganun. Talaga? Elementary. Hindi, wala ka naman nakikwentong ganyan eh. Ever sa bagay. since. Puro kasi hindi naman na pag-uusapan. Ano lang ba yung pinag-uusapan natin dati? Puro kalokohan lang. Puro kalokohan lang.
Tapos, kung Tapos ano-ano lang. iniisip namin nito, paano ka namin pagtitripan, ganyan. Kaya nga kinakabahan ako sa podcast na to eh. Kasi, kaya takot ako mag-live. Kaya pala gusto niya i-record, guys. Naka-record to dito live. Kasi naka-record takot to. siya. Kasi pag naka-live, aasa rin ako, bubulihin nila ako. Sigurado yan. Tsaka yung mga ibang tropa namin sa Laguna na nakakapanood nito. Oo. Kaya mas maigi na to. Tawag dito, maiba lang ako. Yung Fiona, tol. Kasi, sa totoo lang, nung tumugtog kayo sa Wish na napanood ko kayo doon, ang nahangang-hanga ako talaga. Kasi, Uy mo hindi, yung pag pinakinggan mo kasi yung tunog ng audio ng Wish, parang iba eh, no? Iba yung dating eh. Para sa akin, parang ang sarap kumanta ron, ang sarap tumugtog doon. Pwede mo ba kaming bigyan ng konting kwento man lang kung paano kayo nagsimula para makatugtog doon, tol? Yung pinakaunang wish, namin, wish 1075. Wish 1075. Pinakaunang wish session, wish boss namin doon. Naalala ko, nagtatrabaho pa ako sa previous company ko noon. Tapos, ang call time namin is 4 p.m. Hindi ko palabas ng 4 p.m. Pero, matagal na ako nagpaalam sa boss ko na meron kaming wish boss, importante siya sa akin, malaking bagay siya para sa akin. Hindi ako pinayagan mag-leave, pero sabi niya half day daw ako. Okay. So naniwala ako, pare. Naniwala ako, papayagan niya ako mag-half day. Hindi ako pinayagan mag-half day, nakakaloka. Pero sobrang nakakatuwa yung mga ka-teammates ko. Kasi talagang habang nagtatrabaho ako, alam nila na mag-wish bus ako. So so may nagme-make up sa akin, may nag-aayos ng kuko ko, sinusuklayan ako. Pero parang kami naging parlor sa floor. Shout out kay Kate Abrasaldo, kay Abby, at saka kay JD Atendido, ayan. Kay Ate Dayan, yan yung mga pumaligid sa akin, si Ate Kay, yan. Pumaligid sa akin para gawin akong mukhang tao sa wish bus. Yun, sila yun. Tapos, hindi ako pinayagan. So, nag-out ako ng 4 yung call time. So, magsa-start siya ng siguro an hour na. Marikina pa yung venue. So, dun nung nasa sasakyan ako, naka-tune in ako sa Wish sa 1075 kasi hindi ko alam kung nasaan yung bus. Saan dun sa Marikina? Ibig sabihin, dun sa Riverbanks. Saan mo pupuntahan, no? Oo, kasi sa Riverbanks. So, binuksan ko yung radyo kasi alam ko, nakasalang na yung mga kabanda ko. Ayun. Kasi pumunta na, ayun, pag-akyat, ang pinapromote namin nun, yung kanta namin na Panganib. Yun, tapos... Panganib, at saka meron pang isa, yung... Dalawa yun eh, yung basta pangalawa namin yung Haraya. Ayun, yung Haraya. Yun yung pangalawa. So, yung una namin, yun yung nangyari. Tapos, nakatugtog kami sa Wish All because sa label namin before, thank you so much sa Warner Music Philippines. Sila yung nagpasok sa amin doon. Tapos yan. Pati yung pangalawa namin, sila rin pala. Tapos, masaya yung experience. Tapos, magaganda yung topics na pinag-uusapan din. Ganyan. Ayun. So, parang, at the same time, parang, meron kasing mga, kunwari, pag i-interviewin kayo ng magkakabanda, meron kasing mga tanong na hindi mo naiisip tanongin sa kabanda mo. Tapos pag sinagot niya, parang mabibilib ka na, ay, alam niya pala to. Ay, parang ganun. Nakakatuwa. Ganun. Parang ang galing pala nung kabanda ko. Parang ganun. Pero anong pakiramdam, Miggy, kumanta doon? I mean, kapag nandun ka na sa loob ng bus. Nakakaba, pare. Kasi normal live lang ba? Oo, live yun eh. Hindi, yun nga. Ito, meron akong issue-share siguro. Ito, sinabi sa akin to ng... Pero sobrang quality ng mga equipment nila. Dala namin yung gamit namin eh. Sarili namin gamit yung dala namin. Okay. Ang nandun yung electric drum sa kanila yun. Yun. Okay. Sige, tuloy mo yung kwento mo. Oo. Ang
isa sa mga aral na hindi ko makakalimutan na na-advise sa akin, ang nagbigay sa akin si Kuya Puto Astete ng Kamikaze, bahista ng Kali. Mhm. Kasi nakita niya ako na, at saka sinasabi ko, ina-express ko talaga na kinakabahan ako umakyat ng stage sa 19 East kasi first time ng Fiona. Ito lang, last week lang yun, Ito di lang. ba? Yun, Oo, nag-19 dito lang. kayo. Oo, Nakita ko sa yun. Instagram mo eh. Sa 13 years namin ng Fiona, first time lang namin mag-19 East Mhm. nung last December na Christmas party ng Kazi. Tapos, sabi sa akin ni Kuya Boots, bakit ka kinakabahan? Parang normal na kabahan, pero wag kang masyadong ma-pressure. Kasi, kung ano lang naman yung ginagawa mo sa ibang stage, yun din naman yung gagawin mo eh. Okay. So, parang bakit ka papakain sa pressure, iisipin mo, ay, 19 is to eh, ay, 70s bistro to eh. Hindi, gawin mo yung lagi mong ginagawa na 100%, wag kang mamili ng stage. Tama naman, may point nga naman Diba? yun. Oo, kasi Parang sisirain talagang- lang yan yung sistema mo eh. Kapag ano, Oo, talagang ganun lang din bumukas naman eh. talaga yung utak ko talaga na parang, Oo. tama si Kuya Puts, kailangan. Oo, di ko dapat isipin na ibang stage to, nakaka-pressure lalo kasi mas maganda yung gamit dito. Hindi, just do what you are always doing. Oo, tama You're naman. 100%. Oo. 100% Eugene. Mm, Kailangan Diba? bigyan mo 100% mo. Huwag mo bibigyan 30% lang. oo. Sa kada performance, kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa ano, tama Kasi naman di ba pare, parang Mm. ano lang yan eh, parang investment eh. Pag malaki yung investment mo, malaki rin yung balik sa'yo. Oo, parang, yan, parang negosyo na yun ha. Oo. Pero tama yun, may point Oo. yun. Tol. Yan ang lupit. Kasi kami, tawag dito, katulad ko, nagbabanda rin kami, nagsisimula pa lang, gusto rin namin umabot sa point ng recording at yun, on process na ngayon, maglagay sa Spotify, maglagay sa mga Yes. ganun. Kaya, parang nangangarap din ako. Kaya parang sabi ko, one day kaya makatugtog din ba ako sa Wish? Tangina, sobrang pangarap ko sa Walang buhay. masama, walang masama pare, walang masama. Pero pag nangyari yun, putang ina, pagmamalaki ko sa iyo. Pag Oo yayabang ko naman. yan, putang ina, nakatugtog na ako dito sa bus. Bakit hindi doon sa jackliner na lang? Pero Pakutab gagi, mo. alam mo, nabanggit ko ba sa iyo na nasa Laguna na ako ngayon? Oo naman, sa Minapo ko. Ang ina, suki na ako Sinabi ng yung jackliner address. ngayon. Sinabi yung address. Okay lang. Tawag rito, suki na ako ng jackliner ngayon, tol, puta. O, diba? Na, oo, na, ang na-experience Kalabanin ko mo pa. kaya yung wish bus. Wag, mahirap na. Gusto ko nga pupunta rin sa kanila eh. Oy, Wish, sana mapakinggan niyo ako. joke lang. Tapos, ayun, natuloy ko lang ang kwento ko, nanibago ko dahil Laguna na rin ako ngayon. Naging suki ako ni Jack Liner na tama bang nagbabanggit ako ng mga ganun? Pero wala lang kasi ang tagal ng panahon na hindi ako sumakay ng mga ganun. Kasi nga isang dekada ako sa Makati. So ngayon nakabalik na ako ulit dito sa Promised Land natin. Yeah. Kaya, minsan dalaw ko dito. Ako ang hindi nakakauwi ng Laguna. Hindi ako sabagay. nakakauwi talaga. Oo. Ay, Tagal na nga eh. Pero nung last New Year, itong New Year na nag-usap tayo na sana pala pumunta ka kung alam mong nandito kami. oo. Parang Oo, huling hindi uwi na lang. ko, 2021 ng December. Mm, Pinuntahan ko sila Matagal Kuya na nga. Butch din. Oo. tagal Binulsa na ko nga. pa yung mga Shanghai. Mm, Nasa bulsa ko yung Shanghai pare. Dito- Bago pa ako umuwi. Dito Kasi naman sa- nagluto sila Kuya Butch ng Shanghai na mahahaba. Ang sarap talaga. Baka yun yung dynamite. Hindi. Mahilig sa Shanghai mga talaga. Shanghai talaga, literal. Shanghai talaga. Ah, Yung partner ni Kuya Butch yung nagluto. Ang sarap. mm, Tapos, pauwi na ako. Tapos sabi ni Kuya Butch, hatid niya nga daw ako sa bahay kahit malapit lang. Phase 7 si Kuya Butch, diba? Phase 2 kami, Oo. phase 1, Mhm. ganyan. mm. Tapos, ayun, hindi nila alam, nasa bulsa ko yung mga Shanghai nila. Habang nakaangkas ako sa motor, kumakain ako ng Shanghai. Sharon Cuneta ka pala. Shanghai. Kasi yun, natid niya ako sa bahay. Naalala ko nung dati, ayaw niyo akong ihatid sa bahay namin kasi si Tabi, yung aso Tabi, yung pitbull. Matapang, nakakatakot. Para Oo, kasi pero manlalamon hindi. ng buhay eh. Oo, nakatamad yun nakahiga lang lagi, kaya Mm. hindi kayo. Anyway, naalala ko lang. Oo.
Ang tagal na nun, ano? Oo, Grabe. tagal na. Lampas na ng ng isang dekada yung mga panahon na yun. Parang year 2000 na yun, yung mga time na nagkakasama tayo. Parang ganyan. Kasi Ganun na nagsisimula pa katagal. lang Facebook nun. Ganun na katagal. Tagal na pala. Oo. Tapos si Mac nagta-training pa yan ng seaman. Oo, mga panahon na yun. Oo, nag-training ka ng CPR, tinuluan mo ng sipon yung manikin. Hindi ka talaga mapasaya, pare, pag gano'n. Tapos nagkakamali pa ako sa mga ibang pinagagawa ko sa training dahil nabibisi ako sa may GMG. group message natin dati. Group na GM, nalala ko. Dati kasi, kung hindi, eto, share ko lang, yung ginagawa namin dati, magbabarkada sa Laguna yan. Kami, nila Mac. GM. Tapos yung group message na yun, may kwento. Yung Masukalipto. oo, Masukalipto. Baryo Masukalipto. Oo. Tapos Yun. aabangan namin yan, ang writer namin dyan, si Tepal. Si Tepal. Yan. Na Si pinsan Tepal, ni Mac. pinsan ko siya, promote na rin natin yung t-shirt niya, yung can. Yes, di ba? can Yun, clothing. meron. Mamaya kukuhanin ko, Oo. papakita ko sa inyo. Dapat pala yun Hindi, yung sinuot ko. Di mo sinabi sa akin, Mac. Nakalimutan ko. Hayaan mo na, kasi hindi Hayaan na mo. ako Narinig mo yung bangkit Tepal, ng- sabi ni Mac, hayaan mo na. Hindi kaya sinusuportan. Hindi, kasi kanina, nung nag-iisip pa lang ako na mag-uusap na tayo, nape-pressure ako kung paano ko sisimulan tong podcast at saka ikipag-usap sa'yo. So, totoo lang, oo nga. Ay, hindi, kasi syempre, iba ka na ngayon eh. May nagbago. Pero ito, pakilala ko lang ulit. Si Mickey kasi, kababata namin, pero parang ako mismo, sarili niyang kaibigan, na starstruck ako kasi maliban sa bandang Fiona siya ngayon, at the same time, member din siya ng Kamikaze. Yan, si Mickey. Touring member. Siya yung keyboardista ng Kamikaze. Pero may tanong ako, Mickey, tungkol dyan. Oh, sige. Bakit hindi pa, siguro dahil na rin sa copyright, diba? Kasi yung kantang, ano ba yun? Yung dating nagjujuwit si Jay at saka si Kyla, yun, hindi pa napalitan yun ng ikaw. Wala pang ganong recording. Natanong ko lang. Basta abangan nyo na lang kung ano yung mga susunod na lalabas ng Kazi. Nice. Baka natin yan. May plano lahat. May plano Sa lahat. right time lalabas yan. Exciting yun. Sobrang exciting yun. Kaya, ako excited ako. Personally excited ako. Yun. Kasi, tawag rito, nakakatuwa Feeling ko lang kapag lumabas yun, masaya. Basta masaya yun. Oo, masaya yun. Nagkataon. Excited ako sa mangyayari. Pero ano ang feeling na nandyan ka? May pressure ba sa'yo? Oo naman. Masyado bang Malaking pressure. masyadong Nahiya ako kasi mapapanood to nila Kuya Jay sa kanila. hindi, feeling ko wala. Kasi ang followers ko 200 lang. Feeling ko hindi. Tapos sa Hoy, Spotify medyo marami. Pero ang problema, iba't ibang lahi. Yung mga nakakasama ko sa barko kasi, kahit hindi sila Pilipino, ini-stream my friend, ka please nila. Follow this. Kaya gano'n, sinesend ko My yung link. Kahit friend. hindi nila naintindihan dahil sa suporta, ginagawa nila. So don't worry. Makakapanood dito kadalasan mga Russian, mga Nahihiya German, mga kung sino-sino. Putik yun. Anyway, yun. Parang talaga, nakaka-pressure. Actually, hanggang ngayon yung feeling, surreal pa rin. Parang di pa rin ako makapaniwala talaga na tumutugtog ako sa Kazi ngayon. Parang, basta may pressure kasi, lalo na nung unang pasok ko pa lang sa kanila. Kasi, wala akong mapaggayahan ng keyboard. Kasi wala silang keyboard talaga. Oh, yung original, yung dati. Yung mga original. Wala. Oo, yung dati. Oo. So parang, anong gagawin ko? Siyempre, kumbaga, ginaguide ako nila Kuya Boards, nila Kuya Jomal, na parang, ito yung gusto naming marinig. Hindi mo kailangan mag-exhibition, blah, blah, blah. Which is true naman. Totoo naman talaga. Kailangan lang maging dynamic nung tunog para, kumbaga, malapit na silang magyakap. Kailangan lang merong talagang tumulak sa kanila para magyakap yung tunog.
Okay. ng lahat ng instrumento. Mhm, mhm. Which is yung parang ang gugulo doon is yung texture ko sa keyboard. Sa synth Mhm. yan. Pero yun sa simula na pressure talaga ako kasi parang ayun nga na minsan parang alam ko dahil fan ako ng Kamikaze. Fan ako ng Kazi. Pinang-dance Uh-huh. contest namin yung Ambisyoso dati nung Ambitious. high school kami. Mm. Anyway, kumbaga parang sa akin kasi doon tawag dito, kailangan pa ba ng Kazi ng keyboardista? Eh magaling na sila eh, buo na yung tunog Oo. nila. Buo Kasi na yung syempre, tunog hindi ko nila. pa May naririnig. signature na yung mga tunog nila. Oo. Kasi hindi ko pa Oo. naririnig na merong ganun. Mhm. Tapos nung yun na, yung nangyari na nga yung count to 10, acoustic pa nga yun eh, ganyan. Mhm. Tapos nung naririnig ko na, ang ganda pala nung tunog. Hindi siya binubuhat. oo. Hindi, collectively, totoo. Ako, as bilang banda nakikinig, na, hindi lang Mhm. keyboard yung pinapakinggan ko. Mhm. Yung as collective talaga, na parang nagkaroon ng ibang flavor. Mhm. Parang yung iba, tatanggapin yun, magagandahan sila. Yung iba, hindi. Gusto pa rin nila yung original. Which is, I get Mhm. them, pare. I get them. Okay lang. No hard feelings. Sarap sa'yo. Hindi kasi tawag dito, ang pagdating sa keyboard kasi, iba yung binibigay na drama eh. Yun, yung drama. Nakukuha mo yung point ko Ang kasi- pinaka-paborito ko, hindi mo natatanong, pero sasabihin ko na rin. Okay. Sige, go. Pinaka-paborito kong tinutugtog kapag set ng Kazi, na yung feel ng keys ko, tagpuan. Tagpuan. Kasi, may string section na parang pagaganunin yung puso mo na parang syempre pag narinig mo na ten, pag nga naririnig kang ganun, iba yung impact. Iba. Diba? Oo nga. Oo. Iba yung Oo. dating. Iba yung dating. Na sa parang akin ang may term ko dyan kilabot. ang term ko sa mga ganyan sa music, drama eh. Para sa akin. Drama. Yun ang oo. term ko. Yun ang ginagamit ko. Pakiramdam. Kasi ako nagki-keys din ako nagki-keyboard din ako. Oo, So, kasi alam nung ko yung nagsara Geronimo pagkakaiba. tayo. Oo, keyboard eh. alam ko yung pagkakaiba ng pag may keyboard iba eh. Para sa akin, parang basta, ang hirap i-explain. Alam mo naman ako, mahilig ako mag-explore. Mahilig ako, nagka-harmonica ako, ako. Oo. Parang ganun. Parang ginagawa kong one-man band yung sarili ko eh. Pero ang problema sa akin, hindi ako gumagaling. Hanggang doon lang ako sa basic. Baka akala Tapos- mo lang yun. Hindi, siguro. Pero Akala mo sa lang YouTube yun. ko lahat natututunan. Doon ko, in fairness, ang galing ni YouTube. Ang dami ko natututunan Oo kay naman. YouTube. Pero Pare, kaya nga, ang hindi ko gagaling siya- ng mga bata ngayon eh. Nung mga bata tayo, walang nagtuturo sa atin ng... Ay, Diyos ko naman, naniniwala naman ako dyan, mga pamangkin ko, mas magaling pa mag-English sa akin dahil sa Peppa Pig. Nung panahon ko, putang ina, wala namang ganun eh. Oo, Malay ko sa mga diba? English Blues na yan. Clues. Meron tayong Blues Clues. Pero tinatagalog kasi sa Channel 7. Oo, tinatagalog. Channel 7 ba? Yeah. Channel 5? Eh, puta, yung mga pamangkin ko, masis lang pa sa akin, na nagugulat din ako. Yung edad kong ganyan, hindi nga ako nagsasalita ng ganun. Yung Parang pamangkin ko mama lang ako for ng mama. English lang na yung intindihan. Kaya ayun, yung ngayon, yung ginawa ng Kamikaze ngayon na may kiss, parang yun nga, tama, nagkaroon ng ibang flavor, nagkaroon ng drama, for me, yun yung term ko. Parang may ibang touch eh. Kumbaga parang, basta. Kasi napanood ko kayo sa YouTube, although, one time kasi, nung nanood ako sa inyo sa poblasyon, to be honest, na-enjoy ko yung tawag dito, yung music na-enjoy ko, pero wag mong expect sa akin na nag-obserba ako sa bagay-bagay. Oo naman. Starstruck ako noon, men, tang-ina. Ang dami naman kasing celebrity noon. Hindi, gets kita. Oo. Gets kita, Mac. Kasi, Mm, syempre, kinalakihan natin sila Raymond Marasigan. Oo. Fast pitch yung tumugtog doon, pero nandun si John Dinopol. Mhm. Diba? Sila yung Si Jay na lang eh, brad nung nakita ko wala na. Parang na akong tanga sa gilid, hindi na maalis sa akin na starstruck talaga ako noon. Kasi, imagine, high school pa lang ako, napapakinggan ko na sila. Tapos, knowing the fact na meron akong kababata na member nila. Ayun, yung gano'n, wow, putang lupit, tang ina. So, oo, maganda ang music, andyan na sila, tumutugtog kayo, puta, pero hindi ko na naiintindihan lahat yun. Nanonood na lang ako na parang... Na-overwhelm ka oo, na oo, ng ganon. sitwasyon. Meron akong Ng ganyan sitwasyon. moment na kasabay ng
ng Kamikaze ang parokya ni Edgar sa 12 Monkeys. Okay. Tapos nandun sa backstage, parang holding area, sa labas lang, sa may Estancia Mall. Tapos naka-isang table lang kami. Parokya, tas Kazi. Tapos tumayo ako. Umalis ako dun sa lamesa na yun, pare. Kasi parang, wait lang, parang ganun. Teka lang, hindi ako, para akong nananaginip sa nangyayari. So lumayo ako. Oo. Tapos pinapanood ko lang sila. Yung dalawang banda na sobrang sinundan natin nung high school, college. High school, nung kabataan tayo. Yung dalawang banda na yun, tingin ko sa kanila, hindi tumatanda. Kung ano yung napapanood natin dati sa kanila sa mix, yung mga interview nila, sa personal, ganun din sila. Nakakatawa sila. Sobrang nakakatawa talaga. Alam mo yun, mafe-feel mo na, kunwari, parang tayo. Hindi naman tayo laging nagkikita eh. Pero tignan mo kung paano tayo mag-usap ngayon. Nag-aasaran tayo. Ganun, barkada sila. Magkakaibigan talaga. Medyo limitado pa ngayon pang-aasar mo sa akin eh kasi nandito tayo sa podcast. Pero puta ko, personal to po. Limitado yung pang-aasar ko sa'yo kasi syempre in-invite mo ko sa'yo tong podcast na to. Akong bida rito. Oo, kumbaga ikaw yung boss ko ngayon. Pero puta yun, natatakot talaga ako sa inyo pagka kayo kausap ko eh. Dahil marami rin akong kalokohan na ginagawa sa buhay, baka ipaalala niyo naman sa akin. Oo. Muntikan ko na masabi kanina, pero hindi ko na tinuloy. Yun, ganun na nga. Kaya, basta tol, ang masasabi ko lang ako, proud ako, puta. Ang lupit talaga. Grabe, kung magkakaroon ng pagkakataon na makanood ako ulit sa mga gigs nyo, sana, kasi wala eh, nabibisi tayo eh, may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang priorities. Eh lalo na ngayon kami ni Edwin Manok, eh nagninegosyo kami ngayon, maliit na tapsiyan lang tsaka milk tea. So yan ang mga binebenta namin ngayon. Pag nagpunta ka rito, order ka naman, mayaman ka na eh. Libre? Joke lang, hindi. Hoy, di ako mayaman. Ubusin ko lahat ng paninda nyo eh, para malugi kayo eh. Joke lang. Oo naman. Kinain lahat ng Topsy. Hindi, alam nyo guys, yung Topsy yan nila, future yan na kalaban na ng Toys tsaka Tudings. Joke lang. Gago, sikat dito yun sa Binyan, pero... Kaya nga eh. Hindi, pare, walang masamang mangarap, diba? Totoo naman yan. Malay mo, maungusan nyo pa ni Manok yung ano. Ipopromote ko na rin. Ang pangalan ng tapsihan namin is Rockstar Diner. Hanep! Oo, tol. Tapos lahat ng paninda ng Rockstar, kanta ng Rockstar. Ay, wag na, nahiya ako. Ayoko. Tapos lahat ng paninda namin doon, tol, puta 59ers lang. 59 lahat. Kaya gano'n. Murang-mura. Ang favorite number mo, 69. Sorry, biglang lumabas. Pasensya na. Hindi dapat Gagi, baka isipin naman nila ito, bakla ako, putang. Ay, di ba? Joke lang, hindi. Hindi, yan. Tapos, ayun, yun ang, na-promote ko na rin pala, na tawag rito, tumatakbo na kami, mga 1 month na. Pero, awa ng Diyos, wala pa rin kinikita. Okay lang yun. Matagal talaga ang ROI, pare. Stay positive. Wag lang sa COVID. Estimate namin ni Edwin, talagang mag-aantay kami siguro 5 months, 6 months bago namin maramdaman. O baka more than pa. More than yan. Ako, sure, iaano ko kayo dyan. Siguro mga 1 year. Tapos tol, tangina, ang naiisip namin dahil Rockstar Diner kami, i-renovate din namin siya. Isang araw mangyayari yun. Oo. Tapos engineer naman si tsaka Mr. DIY yan eh. Si Edwin. Pero ang naiisip namin, yung pag pumasok ka, talagang mapipil mong rockers ka. Yun. Oo, paglalagay kami ng mga poster ng mga Nirvana, Led Zeppelins, mga ganyan-ganyan. Mga tipong ganyan. Parang may iba-iba naman. Oo. Kasi rockstar nga eh. Pero dahil ngayon, normal pa lang kung anong itsura nung kinuha namin yung tapsihan, pinapatakbo namin siya ng ganun pala. Ganun, so, okay. Oo. So, good luck sa inyo. Siguro, pag naka-recover na ako sa aking operasyon at balik na ulit ako sa trabaho ko, yan, baka... Bakit na-operahan ka ba? Tinanggalan ako ng abdo. Kakakain ng matataba. Ikaw ka lang kumain ng mga mataba. Napapansin ko sa'yo, tumatakaw ka na ngayon eh.
O hindi ako kumakain ng matataba. Maano ako maisda ako tsaka gulay. Ayun, tama yan, tol. Kasi sa Oo. akin yun, may nakitang dalawang bato. Pero hindi pa naman siya sumasakit. Pero ang gusto ng medical ng company namin is i-prevent yun. Oo. So, prevention na nangyari sa akin. Although Tinanggal wala pa na lang akong yung nararamdam- abdo mo. Tinanggal na lang. Wala Tinanggal siya, na lang, tol. guys, tandaan nyo yan wala pa siyang nararamdaman. Pero tinanggal na. Tinanggal na. Oo, gano'n na ginawa ng company. Ganun Kasi ka-advance. natatakot ang company na yung duration na nasa barko ako doon umatake. Oo. I-helicopter nila ako. Mahirap nga naman yung gano'n. Kaya, Oo. Tama Mm. naman. May point, tama may naman point. yun. May point naman sila. Tsaka syempre, business na rin. Umiiwas sila sa insurance. Charot. At saka gastos. Ikaw ba naman Oo. arkila ka ng helicopter para lang sa'yo? Men, Takina, maya ka kawawa naman. naman ako, lupot. Kumbaga magpaka-healthy na lang din tayo. Lalo na Oo. tumatanda na tayo. Diyos ko, Mhm. yung mga ginagawa natin dati, hindi na natin nagagawa. Hindi, iba ngayon. na. Iba Yung na. Oo. Grabe, kung hindi yung tatang, pagpupuyat namin dati, grabe, parang 24 hours. Mahigit. Diyos ko. Pero ngayon, tol, tangina, siguro, pag kalimbawa, nag-inom kami, wala na. Nakakatulog na ako sa lamesa pag hindi ko na kaya. Talaga. Ganun na. No, thunders na. Talagang, ibig sabihin Nandun na talaga. nandun na. Oo. Mickey, mapuputol. 10 minutes pa, kaya pa yan. 10 minutes pa. Okay. Sige. Bale, Mickey, isa na lang. Ano ang masasabi mo sa mga nakikinig na mga katulad na namin na mahilig sa music? Anong mabibigay mong payo, tol? Kumbaga parang para sa mga pangarap. Katulad ko, tangina, nangangarap talaga ako yung mga ganyan Mm. Gustong gusto ko talaga. Nung tumugtog ka sa 19 East, 1 week before, nandun ako. Talaga, ba't di ka pumunta Oo. nung nandun kami? Nabalitaan ko rin yung yun na mayroong kamikaze na darating. Pero ang Okay, problema okay. kasi hindi kaya ng time ko nung time na yun. Oo. May sasabihin dapat ako pero hindi ko na lang sasabihin. Bakit? Ano yun? Sabihin mo na, gago. Alam ko namang makakat talaga yung sasabihin ko. Sobrang dami. Wala daw sa time pero may time lagi sa... Puta, wag na. Alam ko na yung sasabihin. Huwag mo na sabihin yan. Mga ganyang bagay. Okay na yan. Gets na yan. Kakat din naman eh. But anyway, yun lang naman. Konting payo lang, Nikki. Bago tayo matapos. Sige. Ano lang masasabi mo lang? Ito siguro very timely itong advice na to very timely at dapat ko ring i-apply sa sarili ko. Mhm. Just do you. Gawin Yun, mo. napakalupit nun. Just do you. Tama nga. Sa Mhm. dami na ng mga haters, bashers ngayon, dinudurog niyan yung pangarap mo, pare. Kunwari mag-post ka ng kanta mo tapos may mag-comment na, ay, ang pangit na ng melody, ay, ganyan-ganyan. Durog yung pangarap mo, gets mo, Oo. tapos yung nagsabi pa nun, hindi pa marunong. Parang Alam mo naman sinabi, ng Facebook ngayon, maraming matatalino. parang sinabi ni Rico Blanco, ang daming advice ng mga tao sa kanya tungkol sa karir niya na hindi naman nila karir yun, yung ginagawa niya. Oo nga, tama. Mm. So bakit ka makikinig? Eto pa, na kahit puro kalokohan yung Cool Pals na yan, meron akong maganda na pupulot sa kanila. Kaya sabihin natin, yung banda nyo, nag-post kayo ng music video, merong negative comment doon na parang palitan nyo naman yung ganito mo, ganyan-ganyan. Isa lang siya sa lahat ng nag-view at nag-like ng post mo. Papalitan mo ba lahat ng ginawa mo para lang sa isang comment na yun? Oo nga. Yun yung sabi ng Cool Pals. Mm-mm. Sa kanilang Cool episode, Pals. may... Pinapakinggan ko rin sa Spotify yan eh. Yan, Sa oo. totoo lang. Nakakatanggal ng stress makinig eh. Yes, tsaka pag nasa traffic ka talaga, sila Mhm. talaga ang the best na kasama. Promise talaga. Tama. Ayun, Cool Pals, tapos, baka naman mag-guess nyo ako dyan. o baka gusto mo maging stand-up comedian, nag-aarap sila. Actually, minsan napainom ako sa Wicked Dogs sa BGC. Yun, nakikita Andun ko sila. yung mga posters Ah, nila. oo. Oo. Nagpe-perform sila ron. Tapos ayun, ano pa bang
advice ko, sipagan lang, maging masipag. Sipag mag-ensayo, sipag ng pagpo-promote. Kasi parang ngayon, hindi naman sa hindi mo na kailangan ng label. Kailangan pa rin ng label. Pero, nagagawa mo na rin naman yun ng ikaw lang. As indie. Ayun. Okay. Saka marami ng available resources. Basta, focus ka lang sa craft mo. Tapos, huwag mong pansinin yung ibang tao. Hindi, ibig ko sabihin, kung minsan nabi-feel mo, kasi si ganito, ganyan, mas buka yung boses niya kaysa sa akin. Siyempre, iba-iba tayo. To each of their own. Hindi mo alam yung kinaiingitan mo. Meron pala sa'yo nakikitang potential na ang galing nitong taong to kasi ganito, ganyan. Yun lang. At saka, ito ang pinaka-importante para sa akin, Mac. Ugali. Oo, tol. Kailangan Ugali. yung ugali talaga napaka-importante kasi yan din ang maghihila sa babae. Pagkakataon. Ugali talaga. Sobrang importante niyan. Kung hindi mo kayang makisama mula doon sa nagpapapark sa'yo, hanggang security sa crew mo. Ito, nag-a-apply to hindi lang sa pagbabanda, sa lahat ng, buong aspeto ng buhay mo. Sobrang dami ng negative na tao sa mundo, parang lahat ayaw nilang maungusan ng isa't isa. Traffic pa lang magbibigayan pa lang, 'di ba? Hirap na. Oo. 'Di ba? Kung hindi naman hassle sa iyo, edi magbigay ka na lang. Kaysa naman naabot ka pa sa akin na lisensya mo. Akin yung lisensya mo. Kasama ko yung nanay ko, yung teacher ko nung grade 2. Pero totoo yun. Kasi katulad nito, yung time na high school pa lang tayo, napapanood ko yung Kamikaze, lagi kong napapakinggan. Tapos hanggang sa umabot sa point na inimbitahan mo ko, nakapanood ako sa inyo sa poblasyon sa Makati, doon ko na-realize na kahit gaano na sila kasikat, tol, puta, parang tropa mo lang kapag kausap mo. Hindi nila ako kilala, pero pag kinausap mo, nakipagkwentuhan ka, normal lang sila no? Hindi, mga humble na tao. Sobra talaga. Naman. Witness Wala ako dyan talaga sa akong pagiging masabi. humble ng Kamikaze. Witness ako dyan. Kaya, Wala akong ayun. masabi. Kaya, salamat, Vicky, sa mga yung payo at sa oras mo. Yes. Kahit pa paano, tumagal tayo. Marami ako ikakat dito. Hindi, joke lang. Hoy! Hindi, pero halos wala rin naman ako ikakat kasi natural yung kwentuhan natin. Oo nga Ang Tsaka daming wala naman hassle na akong- nangyari kanina kung di nila alam, di ba? Ang hassle lang mga connection natin and all, Oo. ganyan. Pero, nagawa natin ang paraan. Oo, Lahat tama. may paraan. At saka yun pala, last advice, lahat may paraan basta gusto mo. Basta alam mong Ayun. wala kang inaapakan na ibang tao. Yun, tama yun, tama. Ayos. Kahit ano pa ang gusto mo. Basta't wala kang tinatapakan na tao. Kumanta! Parang familiar sa akin yun. Oo. Ano bang kanta yun? Kalimutan ko yung title. Wala, tinatapakan Pero na kasama tao. yun sa Spotify. Meron ako. Ano yun parang lumalabas din siya sa mga reels dati. Mga Takol short yata video. yun Oo, yun yung ano niya. But anyway, Miggy, maraming salamat sa oras mo. Alam ko napaka-busy mong tao at kahit pa paano nabigyan mo ng oras yung katulad kong pogi. Kaya thank you very much. May sasabihin sana ako kasi baka babash ako kaya hindi na. Wag na. Kasi Na. itong usapan natin to, napaka-smooth eh. Wala tayo nilabag na topic na hindi maganda at Oo. alam mo na, napaka-smooth Hindi lang. kasi Oo. parang yung mga pinagdaanan naman natin ng mga kabataan natin, sino lang ba sinasaktan natin? Yung isa't isa. Oo nga. Hindi ibang tao pero yung isa't isa, Ah. di ba? At saka yung katulad niya, yung nagmumura tayo, normal naka-explicit mode ako sa Spotify, kaya okay lang. Nagmura ba ako okay lang ngayon? yan. Feeling ko hindi, ako yung mas Oo. pero hindi mura na kasama sa expression ko, hindi na Oo, maalis eh. ako din naman eh. Oo, hindi Meron na akong maalis time eh. na pag sobrang stress sa isang sentence, mga 5 yung mura. Ganun na nga rin ako eh. Parang nagiging normal na lang yung pagmumura eh. Kahit dito sa bahay, nagugulat na lang nanay ko sa akin eh, pero nasanay na lang sa akin. Oo. Pero baka kasi ganun lang talaga. Eh, mga taga Laguna, lakas magmura.
Hindi ko nilalahat tono. Hindi ko nilalahat, tono pero pa yung mga yan. nakakasama ko, Ah, kahit yung AirPods ko. Sila Daddy Laguna yan talaga. Tubo Laguna. Represent Saan sa Laguna ang daddy mo nun? Lumban. Lumban, Laguna. Malayo sa atin yun. Malayo sa atin. Sobrang layo nun, pa. Sobrang Mhm. layo nun. Malayo. Kahit ako nalalayuan ako din eh. O, paring Mickey, dito na natin tapusin tong Sige. podcast na to. Maraming salamat sa'yo. Thank Uulitin you ko, guys. Proud ako sa'yo at saka nagkaroon ako ng pagkakataon makausap kaya thankful talaga ako. So, palakpakan Thank you. naman natin. Thank you din, Mac, sa iyong oily face and everything. Charot. Sige. Humuling hirit pa eh. No? Sige. Okay babay ko na to. Ingat ka Stop palagi. ko recording. Okay. At dito na nagtatapos ang Arya Podcast Episode 10. Maraming salamat sa pakikinig sa inyo at tuloy na pagsuporta sa mga kahit papano. Konti lang ang viewers at followers ko sa ngayon pero okay lang. Nakakatuwa lang na may mga nagkukusang nanonood, nagugulat na lang ako at nakikinig. Lalo na sa Spotify. Thank you pala. Thank you. Lalo na sa Spotify, yung mga nakakasama ko dati at mga naging kaibigan ko at yung mga random people na nag-follow sa Spotify. Thank you at na-appreciate nyo ako lalo na sa mga seaman na kapatid natin dyan. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat at have a great day.